Ayan, hello, magandang umaga po sa inyong lahat, no? At once again, ako po ulit si Sanrio and pakunti-kunti at dahan-dahan ako po ay babalik na sa pagde-defend ng Catholic Church. Then, nagkausap kami ni Kuya uh, G1 Paisiones kung ano ba ang dahilan kung bakit tayo ay kinakailangan bumoto, let's say, o yung mga top pick debaters natin pagdating sa Catholic Church. Well, sa aking pong palagay, as we all know that ang mga defender ng Catholic Church for today, yung iba nanlalamig na, yung iba ay tuluyan na ring nawala. So, ang nais iparating ng ating mga defender ng Catholic Church is kung sino yung mga top pick ninyo na debaters. Top 20 po ang kailangan natin piliin, ha, hindi po 5, hindi 10, hindi 15, kundi 20 debaters sa mga nanghihingi po ng listahan para tayo ay makapili ng mga defender na gusto nating pumasok. Pwede nyo po akong i-chat at ibibigay ko sa inyo yung listahan. Napakahalaga na malaman ng CFD ang pulso ng mga Pilipinong Katoliko dito sa Pilipinas. At isa ko sa nagagalak at napakasaya na isa ko sa napili bilang maging bahagi ng isa sa kinikilala ng simbahang Katolika na debater sa Pilipinas. So, nagtanong ako kung sino yung mga pumasok sa mga defender ng Catholic Church, and most of them mga Cebuano, mga Bisaya. Nagtanong din ako if ilan ba ang pumasok na CFD sa Bohol. Maliit lang na bahagi. Bakit? Dahil po sa mahinang kooperasyon ng ibang mga Katoliko na dumedefend sa simbahan, whether you are a written debater or not, hindi po makuha ng buo yung nais malaman ng mga Katolikong depensor ang pulso ng bawat tao. At isa din sa kung bakit mahalaga na makapagbigay tayo ng suggestion sa mga top pick natin ng mga debaters is para muling masigla naman, pero mas lalo nating pag-alabin ang mga defender ng Catholic Church sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na masyado nang nilalamon ng buo ang pagdating sa pakikipagdebate sa religion kumpara sa politika. Marami na pong naglabasang mga iskandalo sa politics na tuluyan na nating nakakalimutan kung paano natin dedepensahan ang ating simbahan. Yung iba nanlamig kasi alam naman po natin, kapag ikaw ay naging CFD o ikaw ay lehitimong defensor ng Catholic Church, hindi naman po lahat yan ay nagkakaroon ng pera. Kakulangan sa pera, kakulangan sa gamit, kung paano nila i-express ang kanilang mga natutunan pagdating sa aral ng simbahang Katolika. So para muling mabigyan natin ng alab o muling mabigyan ng init ang kahalagahan ng pakikipagdebate sa pananampalataya, no, para mapatunayan kung sino ang tama at kung sino ang wala sa katwiran, ginather ng Catholic Faith Defenders sa Cebu yung mga napipisil ninyo na defender na karapat dapat nating parangalan. No? At sa mga kumukuha po ng listahan, paki-PM nyo po ako at ibibigay ko sa inyo yung mga top list. Then, ang gagawin ko po is, para maging black and white, i-screenshot ko po yan at ipapasa ko kay Kuya G1 Paisiones. Kasi, ako bilang si Sanrio, ang tagal ko ring nawala, 1 taon, di ba? Ang tagal kong hindi rin dumedefend ng Catholic Church. Gusto ko ding ipakilala ang buong Luzon. Ang buong CFD Luzon na tayo ay may mga defender din. Pero kasi ang nangyayari, maliit lang. Napakaliit lang ng bilang ng mga taga Luzon ang dumedefend talaga. I mean, hindi naman siya defend na, hindi ko naman sinasabi na
wala tayong defender sa Luzon, kumbaga yung mga katulad ko, katulad ni Jared Almazora na talagang dumedepensa para sa ating simbahan. So napakahalaga po sa akin, sa mga kapanalig ko dito, na makuha ko ang inyong mga personal message kung sino po ang ating napipisil. Narito po once again ang listahan ng ating pagpipilian at kukuha po tayo ng 20 debatista na sa tingin natin ay makakapagbigay ng malaking contribution pagdating sa larangan ng pakikipagdebate. I repeat, magbibigay ako ng mga list, babanggitin ko ang kanilang mga pangalan, at ibigay nyo po sa akin ang 20 debaters ng Simbahang Katolika na sa tingin ninyo, sa palagay ninyo, ay may malaking naiambag pagdating sa pakikipagtagisan ng kaalaman sa Simbahang Katolika. Kasi dumadami na ang Protestant. Dumadami na ang mga nagbibigay ng mga maling impormasyon pagdating sa ating simbahan. Hindi po ba't dapat gawin nating viral ang aral ng Simbahang Katolika? Hindi po ba't gawin nating trending lagi ang aral ng ating simbahan dahil humihina at bumababa na ang konsensya dito sa ating bansa. Kalimitan sa mga tao ngayon dito ay lumalayo na, no? Sa kanilang pananampalataya, unti-unti na silang nanlalamig. Dahil na rin sa kakulangan din na nating mga defender na pagpapaalala ang halaga ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. So kung tayo ay magkakaisa at magtutulungan na ipaalam natin ang pulso ng bawat Katoliko dito sa Pilipinas kung sino ang ating mga napipisil na maaaring may malaking maiambag pagdating sa pagtuturo sa aral ng ating simbahan, malaking bagay po ito. No, i-chat nyo po ako, ibibigay ko sa inyo ang list at eto po yung mga listahan na maaari nating pagpilian. Unang-una, once again, Benny Gocotano, Efren de la Pina, Socrates Fernandez, Jando Alabado, Father Darwin Gitgano, Father Greg Mendez, Romulo RJ Seno, Alfredo Stalwart Ngoho Jr., Rosby K. Alejabo, Jared Almazora, Alvin Gitamondok, Melchor Manalili, Bonnie Adolfo, Paul S. Alima, G1 Paisiones, Junri Lucagbo, J. Carlo Badinas, Ryan Mejilano, Noel D. Paisiones, Noel Perfecto, Sanrio Adams, once again ako yon, Winnie Bonilla Ibe, Wendell Talibong, Jeffrey Quillosa, George Torifel, Boy Letra, Nash M. Buenavides, Ramon Gitamondok, Eugene Gapo, Jason Simantos, Edgar Laugan, Chris Hosol, Noel P. Ramos, Jomel Baloria, Janjona, Alvin Bustamante, Kaloy Abuyador, AJ Javier at Tata Tosal. Sa lahat po ng mga nasa Luzon, ako po ay nananawagan sa inyo na tayo ay magkaisa din pagdating sa pakikipagkooperasyon sa kung sino ang mga dapat nating piliing debaters at sa mga magagaling na mga debaters at defender ng Catholic Church sa Luzon. Sana po tayo ay lumabas na sa social media at magkaisa. Ako ay bahagi ng Visayas region dahil sa mga nag-adapt sa aking magulang na sila ay pure Cebuano. Pero dahil ako po, ang aking lengguwahe, ang aking dialekto ay isang Tagalog, sa malungkot na senaryo, parang wala po yatang pumasok na Tagalog, no? Pero kung meron man, siguro maliit na bilang lang. Ang survey sa akin, out of 42 siya actually, pang 23 yata ako, parang ganun yata. Then, ang sabi ko, doon sa nagko-coordinate ng kung sino po ba yung mga CFD na aktibo ngayon,
baka pwede ko po siyang mahabol. Kasi ngayon ko lang din siya nalaman. Kasi inaalam din dito kung sino yung mga aktibong debater. Kung sino yung mga debater na maaaring pakinggan ng mas nakakaraming tao dahil sa kanilang masusing pag-aaral pagdating sa katuruan ng simbahang Katolika. Pangalawa yon. Pangatlo, yung sa palagay ninyo na kung sino yung mga debater na makakapagbigay ng mas malawak na pagtuturo pagdating sa mga Katolikong hilaw at wala pa pong alam. So mahalaga po na maintindihan natin na ang bawat suggestion natin ay makakatulong ng malaki sa bumubuo ng CFD dito sa Pilipinas para mapag-aralan kung paano ba yung gagawin na pamamalakad sa sistema ng pakikipagdebate. Kasi alam naman po natin, no, ang pumipigil sa pagkalat at paglawak ng mga protestante sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng argumento. So dahil din po sa matagal kong pananahimik at matagal kong pagtulog sa larangan ng pagdedepensa ng ating simbahang Katolika, sadyang napabayaan ko din ng husto, no, yung aking ginagawa pagdating sa simbahan. Pero ngayon, ito ay sisimulan po natin muli sa pagtulong muna sa ating mga kinikilalang organisasyon sa ilalim ng Simbahang Katolika, ang CFD, kung ano ba ang mga pakiramdam ninyo, kung ano ba yung sa tingin ninyo ay karapat-dapat na makilalanin bilang top 20 debaters na malaki ang maitutulong sa ating simbahan. Well, hindi ko naman sinasabing lahat sila ay hindi nakakatulong. Lahat naman tayo ay maaaring tumulong at nakakatulong kahit sa maliit na pamamaraan. Hindi naman to pagpapakita na porkit ikaw ay dumedefend through written at hindi natin kayang magsalita gaya ng ginagawa ko ay napakaliit na bagay lang ng pagtulong ninyo pagdating sa ating simbahan. Malaking bagay po lahat yan. Pero ang pinagbabasihan kasi dito yung influence, no, yung influence ng mga debater sa mga tao para upang mas lalo nilang mapagtibay ang kanilang pananampalataya pagdating sa pagtuturo at pag-aaral. So napakahalaga po noon, sana makuha ko po ang inyong atensyon lahat kayo na makapagbigay po tayo ng ating mga boto, let's say, boto man, survey po to ha, survey, makapagbigay tayo ng mga boto kasi hindi ko rin alam kung ano yung plano, baka sakaling tong top 20 na to, kakausapin sila, mag-iisip sila ng mga strategies, hindi natin alam, wala rin akong alam, pero ganun pa man, ang makita ang mga defender ng Catholic Church na nagsasama-sama sa iisang lugar, isang malaking bagay na rin po yun para sa atin. Hindi po ba? Kasi ako, lahat ng kasabayan kong defender, nanlamig na rin katulad ko. 'Di ba? Yung iba tuluyan ng tumigil at huminto. At yung ibang mga defender na magagaling ay pumanaw na. Kaya kinakailangan natin mas lalong paigtingin kasi hindi natin pwedeng sabihin muling paigtingin kasi umiigting naman talaga ang mga defender ng simbahan. Pero mas lalo nating pag-initin at pag-alabin. Nagkalat na ang mga born again Protestants sa iba't ibang dako ng lugar. Ultimo dun sa lugar namin sa Cebu, nag-unti-unti na pong kumakalat ang mga born again. They are preaching na may daladalang mga bigas. At nagkakaroon na rin ng kanya-kanyang opinion ang bawat Katoliko sa Pilipinas kung ano yung tamang aral lang na dapat nilang intindihin kahit hindi naman talaga nila alam na yan ay hindi katuruan ng Simbahang Katolika. Kalimitan ngayon sa Pilipino dito sa Pilipinas, sila ay mas kumakapit na sa mga paganong tradisyon na minana natin sa ating mga ninuno. Meron akong i-share sa inyo, no? When my mom died, may nakita akong hawak-hawak siyang pera. No? Pera talaga. Tapos may rosary. So, tumingin ako. Nagtanong ako sa mga kapatid ko, bakit may pera? Pamasahe. Diba? Ngayon, sinabi ko yung
bunsong kapatid, si Josper. Ano rin yon, defender din ng Catholic Church, written naman siya. Sabi ko, ba't may pera yung kamay ni mama? Para saan? Anong dahilan? Dapat rosary lang, hindi po ba? So, dapat tatanggalin nila yung pera, but sadly, ano siya sa casket eh. Hindi naman namin pwedeng buhatin yung kunin namin yung pera, syempre, di ba? Lalo na kapag taga Manila ka, nakakailang. Lalo na kapag dinadayo ng maraming tao yung patay. So, when they attend mass, wala ako, yung mga kapatid ko nandoon. Pinagalitan sila ng pare. Ang sabi, tanggalin nyo ang pera na yan, doblehin nyo at ibigay ninyo sa mga pulubi. Hindi dapat nilalagyan ng pera ang isang yumao. At habang nag-humili yung pare, after the mass, kinuha po yung pera doon sa kamay ng nanay ko. Kasi may mga kabataan na parang dahil sa hilaw, sa katuruan ng ating simbahan, ang nangyayari is napipilitan silang sumunod sa mga mas matanda sa kanila dahil sa paganong tradisyon na minana nating mga Pilipino. 'Di ba? Yan yung bawal kang magwalis sa gabi, bawal kang maligo kapag may menstruation ka, 'di ba? Pagdating sa mga patay, bawal kang maghatid, bawal kang mag-uwi ng pagkain. Well, sa family naman namin, sa aming 7 magkakapatid, may mga lumang tradisyon na talagang pinilit naming gibain. Katulad ng mga kaibigan namin na pumunta na sabi, wag mo kaming ihahatid, masama daw yon. Hindi, ihahatid kita kasi madilim, gabi na, delikado. May nagsasabi naman na wag kayong magwalis diyan sa harapan, 'di ba? Ay hindi, magwawalis kami kaysa matambakan ng basura. Bagamat hindi pa naman ganon kabuo din ang kaalaman pagdating sa katuruan ng simbahang Katolika ng aking mga pamilya, yan ang isa sa sinasabi ko na bakit kinakailangang wag tayong tumigil. Dahil kapag tayo tumigil sa pagtuturo at pagpapaliwanag sa mga dapat at hindi dapat gawin ng isang mamamayang Pilipinong Katoliko, yan ay unti-unti nilang makakalimutan. Makakalimutan o babaliwalain dahil sa pagtigil mo sa pangangaral. Kaya po sa lahat ng mga CFD dito, napakahalaga para sa atin na ipaalam sa kawani ng Catholic Faith Defenders dyan sa Cebu ang inyong mga pulso kung sino-sino ba ang mga iniidolo ninyong CFD. Kung sino-sino ba yung mga CFD na nagbigay sa inyo ng inspirasyon, kung sino-sino ba yung mga CFD na nagbigay ng kaliwanagan sa inyong isip. Kasi maaaring yung babanggitin yung CFD ng lamig, pwede natin silang i-reach out na, uy, ano nangyari sa'yo? Bit na wala ka na, di ba? Maaaring yung CFD na ina-idol natin is yumao na, at least maipapaalam natin, oh, hindi nyo na makikita yung idol nyo, patay na siya ganitong taon. So, ito ay isang, let's say, survey, wala po tong pera. Diba, kaya iniisip nyo, may cash prize to kung sino yung top 1, top 2, hindi. Ito ay pagpapakita rin ng appreciation sa mga naging paghihirap ng mga defender ng Catholic Church sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagpupuyat, diba? Nagkasakit na lahat-lahat, aral pa din. Ito ay pagbibigay din natin ng appreciation sa kanila. And I think they deserve it. Kaya sana po sa lahat po ng mga CFD dito, mga written debaters, mga how can I say this? Mga live debaters, 'di ba? Yung mga dumedebate talaga sa mga debating platform, 'yan. Tayo po ay magbigay ng ating mungkahi sa mga napupusuan nating debater. Top 1 to top 20, the highest score is top 1 and the lowest score is top 20. Bakit po top 20? Dahil top 20 po ang kukunin. Hindi po tayo pwedeng kumuha ng 10 lang, ng 15, dahil binabalanse po yung bilang ng mga survey na nagugustuhan nyo pagdating sa larangan ng pakikipagdebate sa iba't ibang mga protestante. So, top 20 po talaga. At malungkot nga lang ako, very, very light, kasi
ilan lang, wala pa po sa 5 daliri ata yung napansin ko na hindi po Tagalog. Mostly ay Visayas region. Well, understandable naman yon kasi alam naman natin ang Cebu, they are the foundation of Christianity here in the Philippines. Sila yung nagpasimula talaga ng Christianity dito sa Pilipinas. Kaya talagang mas marami ang mga Katolikong hinog compared to Metro Manila. Pero ganun pa man, nais ko po at isa sa advocacy ko ngayon na buksan at ibukas ang mga Katolikong Pilipino sa Metro Manila. Gusto kong maging katulad sila ng Cebu, maging katulad sila ng Bohol. At wala namang imposible yan sa atin kung magkakaisa tayo dahil alam nating lahat na ang pugad ng protestante sa Pilipinas ay nasa Luzon. Ayun lang, medyo delikado dahil nandiyan yung mga mayayamang protestante sa Luzon, nandiyan yung mga, let's say, sabihin nating mararahas na protestante sa Luzon. Pero kung tayo ay pangungunahan ng takot, kung tayo ay pangungunahan ng kaba, wala po tayong mababago. Well, hindi naman tayo yung magbabago, kundi sa pamamagitan ng biyayang nagmumula sa Diyos. Kaya sana sa lahat ng mga CFD na nasa Metro Manila, magkaisa po tayong lahat na paingayin at lalong palakasin ang pagiging Katoliko natin sa sarili rin nating lugar. Wag lang po tayo basta-basta manonood lang, wag lang po tayo basta-basta makikinig lang. Mas maganda kung yung mga nakikita natin, yung mga napapakinggan natin, lalong-lalo na yung mga aral na natututunan natin ay nagagamit natin sa pakikidigma laban sa maling aral ng mga Protestant. Talagang sobrang nakakainggit, no, ang Visayas region talaga ay napakarami nilang defender. Nandoon yung mga public preaching nila, nandoon yung mga live debate performances. Unlike sa atin sa Luzon, parang wala pa akong masyadong nakikita. So sa lahat ng mga CFD Luzon, most especially sa mga kagaya ko na talagang lumalaban, no, ng live debate, yung mga sumasalang sa mga radio station diyan, yung mga sumasalang sa TV program, tayo po ay maghawak kamay para paigtingin din ang aral ng simbahang Katolika bilang isang mga depensor ng simbahang Katoliko. Huwag po tayong patulog-tulog. Ako po kasi syempre may pinagdadaanan pa, pero ganun pa man, kahit sa maliliit na bagay, nais ko pong tumulong sa mga Katoliko ko para mag-reach out kung ano ang kanilang mga plano. Shoutout po kay Kuya Rolando Saniel ng CFD Bohol. Shoutout po kay Kuya Camilo Abela. Sa ako si Brosok Fernandez, sukad pa ni Adtong Year 90. So, sa mga taga Bohol, no, yung pumasok din sa survey, napakaliit, no, pero alam nyo yun, di naman sa parang ako, may favoritism. Well, gano'n naman talaga, may kanya-kanya tayong gusto. Pagdating sa pagde-defend ng Catholic Church, ang daming magagaling sa Bohol. Nakilamit ko dyan yung Team Maria. And I am hoping na this coming June, makapunta po talaga ako sa National Convention ng Bohol kasi since 48th annual convention ng CFD, hindi na ako uma-absent. Hanggang etong latest, lagi akong uma-attend. Hindi dahil sa parang si Sanrio to, debater to, hindi. Gusto ko silang makita. Gusto kong marinig kung paano sila magsalita, kung paano yung mga way nila ng pagtuturo kasi doon ako uma-adapt eh. Doon ako kumukuha ng ideas, 'di ba? So sa mga taga Bohol diyan, sana makapagbigay din kayo ng top 20 candidates nyo pagdating sa ayoko kasi ng salitang famous eh. Ayoko ng salitang kinikilala, hindi siya appropriate para sa akin. Yung sa tingin nyo, top 20 na defender ng Catholic Church na maaaring may maibigay na malaking ambag sa simbahang Katolika, kailangan na po nating kumilos. Kailangan na po nating magkaisa. Ang dami na po talagang naliligaw ng landas. Isa na ako doon.
Ang dami na din na nanlalamig sa simbahan, isa na rin ako doon, guilty ako dyan. At ang dami na ring tumigil sa pagde-defend ng Catholic Church at isa na ako doon. At isa ako sa mapalad at napakasaya na kinalampag para muling gisingin din yung ibang mga CFD sa Luzon at lalong-lalo na sa Metro Manila. Dahil napapansin ko din na ang ibang mga katolikong defensor ay nagpunta sa ibang apps para doon ilatag at ilaban ng ating aral. But sadly, hindi ko gusto yung pamamaraan. Kasi ako, pagdating sa debates, aral lang pinaglalaban. Pagdating sa presentations, aral lang ang pinaglalaban. But, sa ibang mga apps kasi, may kasama ng pagmumura. Para lang masabing tama ako, mumurahin kita. Para lang masabing tama ako, lalait-laitin kita, ipe-personal attack kita. So, nakakalungkot at ganun na yung nagiging sistema ngayon sa mukha ng mga defensor ng simbahang katolika dito sa Pilipinas. At ayun nga, kinausap ako na Sanrio, baka pwede na bumalik ka na sa pagde-defend at muli mong gamitin yung boses mo para muli hindi siya natigil para mas mag-alab ang tagisan ng talino pagdating sa aral. No? Well, sa mga CFD Bohol, lalong-lalo na kay Kuya, sino to? Teka lang po. Kay Kuya Rolando Saniel, member ako sa Team Maria, Brother Jess. Opo, nagpunta ako dyan, kasama ko yung parents ko, si Mami Cora Adams, and yung daddy ko, si Daddy Kevin Adams. Na-meet namin yung Team Maria, but sadly, papunta kami ng Chocolate Hills noon, dahil ang mami ko at ang daddy ko napakabihira lang makauwi ng Pilipinas. So, hindi ko talaga masyadong nakausap yung mga Team Maria. At ayun din kasi yung araw na gustong-gusto ko sanang mamit si Father Darwin, kaya lang papunta siya ng Europe para sa pilgrimage. So, hindi ko pa siya nakikita in person. But, etong mga nakaraang araw, sabi ko, hindi ko alam kung paano ako babalik ng simbahan. Kasi syempre, tao lang naman din ako, di ba? Hindi naman ako ganun kasing perpekto ng ibang tao dito. Sabi ko, kay Lord, bigyan mo nga ako ng sign na kailangan ko na bang bumalik talaga. And I was really, really surprised na nung dalawin ako ng tita kong madre. Then, kinabukasan, sinabihan ako, Sanrio, pasok ka! No? Sa listahan. Kaya nga lang, hindi ako pasok sa top 20, pang 23 ako. Out of 42 or 43 ata. So, sabi ko, may Tagalog po ba na pumasok? Sabi niya, meron, dalawa lang ata. Hindi sa akin, exact na sinabi. Pero maliit na bilang lang. Kaya sabi ko, baka pwede ko pa pong habulin. Kasi marami pa naman din pong Tagalog na pwedeng ma-recognize din na magagaling. So dahil nga sabi ko bakit hindi ito na banggit, bakit hindi ito nasabi, dahil sa kakulangan ng paano ko ba sasabihin? Hindi ka sa kakulangan ng cooperation ng mga tao dito sa Pilipinas na mga Katoliko kung sino yung mga dapat nating ipakilala. Kasi yung mga candidates pagdating sa CFD, hindi naman po yan patalinuhan. Hindi naman po yan pagalingan. Kumbaga, ipinakikilala sila sa ating simbahan dito sa Pilipinas na eto, ganito yung ginawa niyan. Eto, ganito yung ginawa neto. So, napakahalaga ng inyong pulso, napakahalaga ng inyong boses para maiparating sa kanila na kahit yung iba dito patay na, yung iba naman dito naglaylo, o yung iba dito ay tuluyan ng nawala, ang kanilang mga naiambag at naging bahagi pagdating sa pagtuturo sa aral ng simbahang Katolika ay nananatili sa inyong mga puso. Hindi natin sila nakakalimutan. Kaya nga, tinawagan ako ni Kuya G1 Paisiones. Alam naman po natin kung sino si Kuya G1, no? Isa siya sa opisyales ng CFD Cebu. So, ako po ay nakikipag-coordinate sa kanya, nakikipag-coordinate din po sa akin. So, lahat po ng mga screenshot ng mga CFDs ay ipinapasa ko sa kanya para siya naman po ang titingin kung paano niya ibabalanse yung mga naging pulso
ng mga Katoliko dito sa Pilipinas. Ito po ay napakahalaga para malaman din po natin kung ilan po bang mga aktibo na mga Katoliko ngayon sa Pilipinas pagdating sa written. Kasi syempre, 'di ba, ang mga written usually nanonood o go lang, laban lang, 'di ba? Ganon. Pero syempre, dahil gusto rin naman din kayong ma-recognize ng ating simbahan kahit kayo ay nasa written, gumawa sila ng ganitong pagsusuri. So, hindi lang po yung mga nakabiladang mukha sa social media, hindi lang po yung mga nakabiladang mukha na pinapanood ninyo, kayo po ay nararapat din, mga written debater, na bigyan ng mataas na pagpaparangal. Kaya po, mahalaga ang how can I say this? Pagbibigay natin ng ating pulso sa mapipili nating mga debaters. Kailangan ko po ang top 20 na debaters na nagustuhan nyo dito sa Simbahang Katolika. Nasa akin po ang mga listahan, no? I-PM nyo ako tapos sabihin nyo po sa akin kung sino po yung napupulsuhan ninyo at ang inyong mga magiging sagot, yan ay i-screenshot ko at ipapasa ko po kay Kuya G1 Paisiones. Napakahirap po talagang manawagan, napakahirap mangalampag dahil lalo na sa panahon ngayon, maraming namamatay, maraming nagkakasakit, baon sa korupsyon ng Pilipinas, maraming gutom, maraming abala, kaya minsan hindi na rin nabibigyan ng panahon kung ano yung mga obligasyon natin na dapat gawin sa ating nasasakupang simbahan. Kaya ngayon po, inuulit ko po sa inyo, sa lahat po ng mga nagnanais na magbigay ng kanilang boto o yung 20 na paborito ninyong debatista na inyong nakita dito sa Simbahang Katolika, ibibigay nyo po sa akin yan. At nasa sa akin po ang mga listahan na inyong pagpipilian. Makipagtulungan tayo at makipagkaisa sa organisasyon ng CFD dahil sila din ay nagkaroon ng malaking ambag sa ating mga hilaw na Katoliko. No? Hindi naman tayo magkakaroon ng aral kung hindi sa tulong ng CFD organization kasama ang mga kaparian. Hindi naman din po tayo lalakas ang loob na idepensa ang ating simbahan kung hindi po ito pinaghirapan ng CFD organization. At bilang sukli at pagmamahal sa kanilang malaking ambag na naibigay sa ating mga mamayang Pilipinong Katoliko na nasa Pilipinas, tayo ay makipag-cooperate sa kanila kung sino ang ating napupulsuhan. Nang sa gayon ay malaman nila at mapag-aralan nila kung ano ang mga estilo, kung ano ang mga standard references, kung paano sila bumitaw ng salita pagdating sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pinag-aaralan nila ang mga strategies, ang mga skills, at kung ito ba ay may kakayahan na ilaban sa mga mas matataas na protestante. Kasi aminin man natin sa hindi, may mga Catholic defender dito na sa sobrang galing natatakot na po ang mga protestanteng labanan. Kaya siguro para maging balanse, o halimbawa kay Father Darwin, o atras kayo kay Father Darwin, pari namin yan, pinakabatang pari, pero dumudurog ng ulo ng ahas, di ba? Siyang tumatapak sa pamamagitan ni Blessed Virgin Mary sa mga ulo ng mga dragon dito. Syempre, sa galing ni Father Darwin, aminin man natin sa hindi, marami nang natatakot sa kanyang magagaling na protestant na umaatras, na ang ginagawa ay binabypass tayong mga Katoliko, hindi lalaban sa magaling na CFD, pero gagapangin nila ng palihim ang mga tao, aabutan ng pera, bibigyan ng ayuda. Syempre, mahirap ang Pinas, sige, magpo-protestante ako, salamat sa bigas. So, dahil marami na rin siguro, at ako naniniwala ko marami nang natakot talaga kay Father Dario, ang galing ba naman, 'di ba? Parang isa pa siya sa spiritual director ng Punto por Punto. Siguro tinitignan din nila kung sino yung may mga potensyal
na makipagtagisan din sa mga magagaling na Protestant. Or maaaring binibigyan nila ng pagkakataon ang ibang mga defender na mas lalong ma-enhance ang kanilang mga kaalaman pagdating sa ating simbahan. No? At sa lahat ng mga CFD rito na nakikipagdebate sa iba't ibang platform, sana po iwasan po natin na dahil tayo ay dumedepensa, is mame-personal attack tayo, mumurahin natin sila. Kasi, paano ko ba sasabihin? Wala po tayong natatanggap na biyaya kahit ipagtanggol mo ang simbahang Katolika kung yung kalaban mong Protestante ay binabalahura mo. Hindi po natin napiplis ang Panginoon pagdating sa pakikipagdebate kung ang kalaban nating Protestant ay iniinsulto natin. Tama po. Dapat po kung tayo ay lalaban ng debate, bagamat sila ay luklukan ng kabastusan, suklian po pa rin natin ito ng respeto at paggalang. Dahil pagdating sa pakikipagdebate, pagdating sa pagde-defend ng aral ng simbahang Katolika, puso po yung tinatarget dyan. Kasi madali lang naman pong maintindihan kung Tagalog ka naman o Bisaya ka magsalita, depende sa kausap mo. Pero ang mahirap pahinugin dyan, yung kalooban. Kaya nga sabi nila, kill them with kindness. 'Di ba? Parang si Christ, 'di ba, dinura-duraan, hindi naman nang dura ng pabalik. 'Di ba? Sinaktan nila Atigo kung ano ginawa kay Christ, pero hindi naman siya nagalit. So, ganun tayo. I-spread lang natin ang teachings ng Catholic Church. Ilaban lang natin ang aral ng Catholic Church. Pwede naman tayong magbigay ng extreme emotions. Pwede naman tayong magbigay ng diin at tapang sa pangangaral nang hindi hinahaluan ng pagmumura. Dahil ang bawat pangit na salita, ang bawat pagmumura natin sa mga hindi natin kapanalig, yan ay nagre-reflect hindi lang sa pagiging CFD mo, kundi sa mismong simbahan na nakatatag dito sa Pilipinas. So, gamitan pa rin po natin ng self-control na which is mahirap nga naman talaga ang self-control, lalo na kapag yung kausap mo is medyo tanga-tanga, diba? Mahirap talagang mag-control. Yung ilang beses mo nang pinaliwanag, pero ganun pa rin, mahina pa rin ang ulo. Pero ganun pa man, practice makes perfect, experience is the best teacher. Lahat ng yan ay mapagdadaanan natin kasi may dahilan. Katulad ko, to be honest, di ba yung nanay ko po ay, how can I say this? Yung mother ko ay kalilibing lang and now my father, he's in the ICU. Kaya mas mabigat na naman sa akin, Lord, magpapasko tatay ko naman. Tapos biglang bibigyan ka ng trabaho sa CFD. Napakasakit nun sa akin. Talagang, hindi kailan pa ako gigising nang hindi umiiyak. Every time gumigising, umiiyak na ako lagi. So ayun, kahit na napakabigat ngayon sa akin ng sitwasyon ko, pero ganito ako sa paraan pinatawag ng Diyos Kasi, ang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng dahilan para bumalik sa'yo. Bigyan mo ako ng dahilan para ipagtanggol ka. Bigyan mo ako ng dahilan. Ganyan ka. Pinasimulan to ng mami ko, Mami Cora Adams. No, doon binibigyan niya ako ng inspiration, ganito, anak, ganito gawin mo, anak, meron kang mas malaking trabaho na gagampanan kung bakit nandiyan ka. Pero napakalamig pa rin ang kalooban ko. Siguro sa pinagdaanan ko sa buhay, 'di ba? Nandoon naman tayo siguro sa sinasabing spiritual dryness. Dumating ako doon na parang ang layo-layo ko sa Diyos, ayoko sa'yo. Pumasok ako sa iba't ibang mga laro, nakipagsabayan ako sa mga kabataan, kung ano ang lengguwahe, ganun din. Kapag away ako kanino, sabi ko, kailangan ko tong matutunan, kailangan kong lumaban, matapang si Sanrio. Hanggang sa dumating yung part na naghihingalo na yung nanay ko. At ang sabi niya sa akin before she died, na diyan ka nakatalaga sa simbahang Katolika. Huwag mong ititigil ang pagtatanggol mo sa simbahan. When my mom died, sabi ko, paano pa ba ako babalik? Imbis na bumalik ako, Diyos ko naman, magpapasko naman, Lord, magbe-birthday ka. Ito ba yung gusto mong i-celebrate ko sa birthday mo? 45th anniversary pa ng kasal ng mami at daddy ko.
Mami Cora Adams and Kevin Adams, ito ba yung gusto mong iregalo mo sa akin? Papabalikin mo ko sa CFD? Ang hirap. Then, nagkaroon kami ng malaking financial problem. Well, I'm happy naman at super blessed ako kay Mami Cora Adams at kay Daddy Kevin Adams na hindi ako nang hingi, hindi ko kailangan manghingi. Sadyang napaka-grateful ko lang na may mga magulang akong talagang masasabi mong ginamit din ng Diyos para sa akin, para makatulong sa pagpapalibing ng nanay ko. Though na talagang may malaki pa rin kaming bahagi na dapat naming bayarang magkakapatid, pero pinipilit namin gawan at solusyonan. Sabi ko sa mga kapatid ko, paano ba yan? Ang dami nating babayaran, saan natin kukunin yan? Babalik ba ako sa dati kong trabaho? Maglalalandi na naman ba ako? Ngayon, itong umaga, may nagpasa na naman sa akin ng link na Sanrio, pasok ka sa pasok ka sa most nominated na CFD sa CFD organization. Sabi ko, talaga ba? Kinikilala pa pala ako kasi ang tagal ko ring na mahinga. So, tinawag ako si Kuya Paisiones, G1 Paisiones, then we talk about kung ano ba yung dapat kong gawin. Then, after naming mag-usap, nabala ko na sanang paano ko ba sabihin, kausapin yung mga nagpa-follow sa akin. Bala ko na silang makausap talaga at bumalik sa dati kong ginagawa pagdating sa pagiging Katoliko ko. Tumawag naman sa akin yung asawa ng tatay ko na your father was in the ICU. Hindi na siya gumising. Ngayon ang sabi ko, Lord, bakit ka naman ganyan? Diba? So, ang aga-aga, kagigising ko lang, yun yung sasalubong. So, tinawagan ko kaagad yung mami ko, Mami, ano po ba yung gagawin ko? Ganyan. So, umiiyak ako. Sabi ko, nagbi-video call kami, magapangay mata ko, hindi pa ako nakakamove on sa nanay ko, 2 araw pa lang na ililibing. So, tatay ko naman. Sabi ko, Lord naman, baka pwede naman, kahit this time, patapusin mo muna yung pinagdadaanan namin, bago mo naman ako ganituhin. Tapos, babalik pa ako sa pagde-defend ng Catholic Church. But, I realized one thing. And I ask forgiveness to God. Lord, I'm so sorry. Parang inuutusan ata kita. Diba na parang, Lord, wag naman ngayon. Hindi pa pwede. Sabi ko na lang, Lord, thy will be done. Your will be done. Kung ito yung kalooban mo na maramdaman naming magkakapatid, let it be. Alam kong may plano ka para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, kung bakit ko to kailangan pagdaanan, bakit kailangan namin to pagdaanang magkakapatid, bakit nandito kami ngayon sa journey na napakahirap huminga. Hirap na po akong huminga. Nagkakasakit na ako sa sobrang depressed. Pero alam ko, Lord, na may plano ka. Kung bakit ko to ginawa, bakit ko to pinagdaanan, bakit to nangyayari sa akin, may plano ka. Pero ang alam ko na ang plano mo para sa akin ay magagamit ko to para sa simbahang Katolika. Kasi sa kabila po ng bigat na pinagdadaanan ko, sakit. Yung sakit kasi yung pinaka mahirap labanan, yung nasasaktan ka. Pero nagagawa ko pa rin mag-survive at i-survive ang sarili ko at maniwala na darating din ang isang araw na makikita rin namin lahat ng dahilan kung bakit ito nangyayari sa amin. Siyempre, as of now, hindi pa naman din namin naiintindihan magkakapatid kung ano yung plano niya, pero lahat yan ay may dahilan. At itong pakiramdam ko, itong nararamdaman ko, siguro para sa akin, inihahanda niya ako sa susunod na haharapin ko sa buhay, na baka meron siyang ibibigay sa aking mas mabigat na obligasyon na kinakailangan ko ng tapang ng loob. Kinakailangan ko ng matinding presence of mind. Kasi yan yung nararamdaman ko po talaga sa sarili ko. Na magkakaroon ako ng isang responsibilidad bilang isang Katoliko na kailangan ko ng tapang at lakas ng loob. Kaya siguro ganito rin yung dagok sa akin ngayon. Hindi lang sa akin, hindi lang naman pati ako nagluluksa. Mga kamag-anak ko, buong pamilya ko, even may mommy and daddy, Mami Cora and Kevin Adams, nasasaktan sila. Kapag umiiyak nga ako, umiiyak din sila eh. Iiyakan kami para kaming nasa teleserye ng mga magulang ko. Though na
hindi ko sila masyadong name-mention, no? Pero ngayon, I am so very grateful na nagkaroon ako ng magulang si Mami Cora Adams at Daddy Kevin Adams. At ibabalik ko na yung dati kong pagde-defend. And hopefully, sana makapunta ako ng Bohol as early as possible. Kaya lang kasi ang kinakatakot ko, baka mag-isa lang akong pumunta doon ng Bohol. Wala naman akong matutuluyan doon. Wala po akong idea kung saan ako pwedeng magstay. Kasi syempre gusto ko mas maaga para makapunta ako sa mga public preaching. Kasi yung last time po na nagpunta ako ng Bohol, dumaan muna kami ng Dumaguete. And I am proudly na inirepresent ang CFD Dumaguete na lumaban sa grupo ng mga Protestant sa radio station. At proud naman akong nakita ako ng mga parents at mga kaibigan kong CFD doon. And sa tulong ni Christian Garcia at ang kanyang ina, kami ay may naistayan. Ang mami at daddy ko, syempre ako din. Ngayon, syempre I am old enough, I have to be responsible for myself. Kailangan, alam ko na rin yung gagawin ko. So, nagpaplano ako na pumunta nga sa National Convention na gaganapin sa Bohol this coming June. Pero syempre, natatakot ako kasi first time kong gagawin yon. Na sana sa mga CFD Bohol dito, meron kayong idea kung saan ako pwede kahit hotel, na pag-i-stayan, para makapag punta naman ako sa mga event na nangyayari sa mga CFDs dyan. Sa Cebu, pangarap ko mapuntahan dyan yung dun sa plaza, kung saan nagkakaroon ng mga debates. But sadly, this year, nung ako ay nasa Cebu, 2 beses po pumunta ngayon ng Cebu eh. Isang June nung NatCon at ito pong September. So, dapat pupunta ako ng plaza sa kasamaang palad, nagkaroon ng matitinding paglindol, matitinding bagyo at pagbaha, na kung saan ito ay nagbunga ng mga maraming Pilipinong nasawi, no, dyan sa Cebu. Kaya hindi rin po ako nakapunta at nakapag-travel CFD. Yan ay ginagawa ko ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ko. Kaya nga sinalagi kong sinasabi, Lord, dan lalamig ako sa iyo, tawagin mo ko, sa papaanong paraan mo ko tatawagin, hindi ko alam. At ito na siguro yung unti-unting pasimula ng pagbabalik ko sa pagde-defend ng Catholic Church. And ayun nga, sa mga katulad ko na nawala sa pagde-defend, nawala sa simbahan, ng lamig, sabihin natin na pariwara ng very very late, katulad ko talaga na pariwara talaga ako. Magbalik loob na tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Huwag natin pigilan ang bulong ng Espiritu Santo sa atin. Kasi nararamdaman natin yan eh. Kapag once na nararamdaman mo na tinatawag ka ng simbahan, huwag mo siyang pipigilan. Dahil ang pagpigil sa pagtawag sa iyo ng banal na Espiritu Santo ay walang kapatawaran. If God is calling you to be back, be back. No? Siguro ako sapat na yung pagre-rest ko. And I think, wala na akong dapat pang idahilan sa sarili ko para hindi ako tuluyang magbago. Wala nang dahilan sa tingin ko para sa sarili ko para mabigyan ko ng dahilan para manlamig sa simbahan. Siguro nung time na ako ay lumalaban ng debates, lahat ng mga first time experiences ko, hindi ko pa siya ganun kabisado. Pero ngayon, dahil sa nakikita ko din sa iba't ibang mga defender ng Catholic Church, kung paano rin nila pinaglalabanan yung mga weaknesses nila, sa tingin ko kailangan isa din ako sa makipaglaban at labanan ng mga weaknesses ko. Kaya sa lahat po ng mga CFD dito, once again, i-chat nyo ko at bibigyan ko kayo ng mga listahan. Kailangan ko lang po ng top 20 list na napupusuan ninyo na naging debater, na naging inspirasyon ninyo para mas lalo kayong ma-in love sa pagiging Katoliko at napakahalaga po niyan. And once again, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat po. God bless you sa inyong lahat. Prodeo Ecclesia. Nabubulol ako. Salamat po. God bless you.